Familiar ba kayo sa Japanese snack na ito? Ito ang yummy takoyaki. Kapag kumain daw ng takoyaki mula sa tindahang ito, nabusog na. Pwede pa raw manalo ng pera. Meron 10,000. Anong gusto mo sabihin sa mga gustong sumabak sa challenge? Subukan nyo na para masubukan nyo na magkamain na chili. Bukod sa pumapalong gimmick online, palong-palo rin daw ang kinikita nila kada buwan. Siguro mga 15 to 30,000 yung puhunan ko. Pero sa ngayon siguro, kumikita rin naman ng mga 8 digits a month. Wow! Yan talaga ang bonggang kita. Paano kaya yan na-achieve ni Carl? Milyong-milyong netizens na ang kumasa sa kanilang Taco Bomb Challenge. Sa pasabog na challenge na ito, sinangkapan ni Carl ng powder ng world hottest pepper o sili na Carolina Reaper ang kanilang takoyaki. Para naman sa mga mahina sa anghang, may 100 pieces takoyaki challenge sila. Bagong segment to, Ki. Bago to. Ang Taragis 100 pieces takoyaki challenge kung saan kakain ka ng 100 piraso ng Taragis takoyaki at pwede kang manalo ng 10,000 piso. Aba, mukhang kaya ko to kasi hindi maanghang eh. Pero parang lagi na lang ako ang china-challenge. Eh kung i-challenge ko kaya ang mga negosyante natin. Carl, inahamon kita, china-challenge kita. Are you G? Okay, Mami Susan. Siyempre, game na game ako dyan. Siyempre, mga chong, kailangan natin ng timer. Through this, pasok. Yeah. Ako naman yung sasala ngayon. First time to mga mamsi at papsi na merong maggahamon sa akin ng challenge. Miss Susan, game. Laban ako dyan. Ready. Tingin mo kakayanin ko? Kaya. Ikaw pa. 3, 2, 1, go! So far, so good itong si Carl, ha? Teka, parang bumabagal, ha? That's 10 seconds, 10! And time's up, Carl! Mahirap pala to. Kala ko kanina makakain ako at least mga 30 pieces eh. Nagkamali pala ako. Mahirap pala to. Para makagawa ng 100 pirasong takoyaki, kailangan ng 3 litrong tubig, 1 kilong harina, 4 na itlog, onion leeks at pusit. Naibebenta ang 4 na pirasong takoyaki for 49 pesos. 99 pesos naman ang 1 pirasong takoyaki na may Carolina Reaper. Hindi siya nakakaumay, tapos manilamlam yung cheese niya. Ano siya, masarap. Tapos yung cheese niya, lasang-lasa mo, malambot siya. Bago naging negosyante si Carl, nagtrabaho muna siya bilang OFW sa Dubai. Talagang nag-racket lang ako, nagtinda ako ng pagkain doon, nagtinda ako ng SIM card, nag-photographer ako, nag-videographer ako. Talagang pinag-iipon ko lahat ng mga nakuha kong pera doon. Siguro almost 3 years. Nag-iipon si Carl dahil pangarap niyang magkaroon ng sariling magic show sa Pilipinas. Tapos, tatakpan nyo lang ng ganito. Alright? 1, 2, 3. Instant takoyaki. Since 8 years old ako, yun na talaga yung hobby ko. Yung ibang bata naglalaro ng text, naglalaro ng basketball. Ako naglalaro lang ako ng baraha, masaya na ako doon. Yun talaga yung dream ko eh. To become a professional magician talaga. Pero mukhang iba ang nasa baraha ni Carl. Nalugi ako doon sa investment ko. Tapos meron akong last money, kumbaga huling bala ko na siya. Yun na yung sinugal ko sa negosyo. Yung logo na to, ano siya, picture siya ng airpod ko. Picture siya ng daddy ko kasi bago mag-pandemic nawala siya, no. Tapos pangarap niya talagang magkaroon ng food business. Tapos hindi siya natuloy. Ako na lang yung nagtuloy. Sabi ko sa kanya, ikakalat ko yung mukha mo sa buong Pilipinas.
Noong una, nahirapan daw siya ibenta ang produkto dahil hindi pa masyadong sikat ang takoyaki sa Pilipinas. Kaya nag-isip siya ng mga pakulo. Naisip ko yung Taco Bomb Challenge. Kung saan kakain ka ng 10 piraso na takoyaki, pag naubos mo yun, bibigyan ka ng 10,000. Yan yung marketing strategy namin. Talagang mag-i-invest talaga kami sa marketing. Let's say, isang video namin na ilalabas, mamimigay kami ng 10,000. Pag-upload naman nun, sobrang daming makakanood. Ang hilig ni Carl sa magic, nakatulong ito para maging komportable siya sa harap ng camera. Sa Pilipinas and sa Dubai, talagang meron kaming grupo doon. Parang gumagawa kami ng mga funny videos doon. Kaya doon din siguro ako nahasa. Tsaka sa pagmamagic ko, lagi ako may camera. Doon din siguro ako na na practice. Consistency lang talaga yung sekreto. Yun lang talagang sekreto. Huwag silang titigil kahit mababa lang yung views, kasi kahit kami, dumaan talaga kami sa talagang walang nanonood sa amin, talagang pamilya lang namin. May hit din talaga silang talagang target market nila. What's up sa inyo mga kataragis? Pero di one-man show ang negosyo ni Carl, kasama niya sa pagpapatakbo ang kanyang Upworks. 10 kami, kakaiba kami ng ginagawa din. Talagang pinag-aralan na lang din namin kung anong ginagawa namin ngayon. May ire-reveal pang trick si Carl tungkol sa pangmalakasang video nila. Ano raw ginagamit namin pang-edit tsaka pang-video sa mga vlogs namin at sa mga challenge namin. Walang iba kundi cellphone. Cellphone lang, yes, tama kayo. Hindi kami gumagamit ng mga professional cameras. Hindi kami gumagamit ng mga editor sa computer. Sa cellphone lang talaga kami nag-e-edit. Bakit? Kasi sobrang liit na lang. Kahit saan kami abutan ng shoot, makakapag-video kami. Tsaka sobrang daling mag-edit habang nasa biyahe ako, no? Ito yung ginagamit namin pang-edit. Maraming mga application dyan na libre na pwede nyong gamitin. Hindi naman kasi ganun kakomplikado yung ginagawa namin sa mga vlogs and challenges namin. Actually, mga cuts lang. Magpapasok lang kami ng mga music. Yun lang. Dahil sa social media, naging mabilis ang paglago ng kanilang negosyo. Nasa 200 to 250 branches na ngayon sa buong Pilipinas nakakalat. Kahit tagumpay na sa negosyo si Carl, may pinanghihinayangan daw siya. Actually, yung nararanasan ko ngayon, meron din konting pagsisisi, no? Kasi ba't hindi ko pa ginawa nung nandyan pa yung daddy ko? Bakit hindi ko pa noon ginawa nung nakikita pa niya? So, ayun, yun yung nararamdaman ko ngayon. Kahit nakuha ko lahat ng gusto ko, nabibili ko lahat ng gusto ko, meron pa rin kulang. Kaya, ang payo ko sa mga gustong magnegosyo, no, talagang simulan na talaga nila ngayon pa lang. Kasabay ng pagpapalago ng negosyo, gusto raw nilang magpasaya pa ng maraming kababayan. Gusto namin magkaroon ng online game show. Bago magpasko, meron kaming gagawing challenge. Hindi siya 10,000. Kung doon, pwede ka manalo ng 100,000. No? Nag-a-announce naman kami sa page namin kung saan kami kung saan lugar kami lalapag. Madalas siyang ginagawa kapag may bagong branch yung Taragis. Sinasabay na rin namin sa pag-deliver ng cart yung challenge. Ang negosyo hindi nadadaan sa magic o anumang tricks. Basta totoo ang pagsisikap, tiyak na mapapa-wow ang lahat.